Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ako sa inyo. Dahil marami ang nag-request sa topic na ito, I made a poll. At majority sa inyo ay mas pinili ang topic na ito. Ngayon, handa ka na bang malaman ang halaga ng testosterone sa isang lalaki at kung paano ito pataasin sa natural na paraan? Like and subscribe kung hilig mo ang mga ganitong content. Ngayon, kailangan mo munang malaman ang halaga ng testosterone sa katawan ng isang lalaki at ano ang epekto nito kung mababa o mataas ang level nito pag nilayan natin. Testosterone is a male sex hormone. It's your primary source of life. Lahat ng nangyayari sa katawan at isipan mo ay nakadepende sa level ng iyong testosterone. Muscle growth, bone density, immune system, hair growth, skin health, mental health, and even motivation. Lahat yan nakadepende sa level ng testosterone mo. Isipin mo ang mga ninuno nating mandirigma. Walang dudang wala ni isa sa inyo ang kayang makapantay sa testosterone na meron sila noon. Tingin mo ba lalambot-lambot lang sila na pahila-hilata na gaya mo? Tingin mo ba mapapalaya nila ang Pilipinas sa mga mananakop kung mababa ang testosterone nila? The point is, the higher your testosterone, the more powerful you're gonna feel. Kaya kung lalambot-lambot kang parang bulate, walang motivation, walang gana, at walang buhay, isa ka lang mahinang nilalang na tatapak-tapakan ng mundo. Ngayon, tutungo tayo sa 7 paraan kung paano patasin ang iyong testosterone sa natural na paraan. Mahaba-habang topic ito at kung hindi mo magawan tapusin ito hanggang dulo, yun ay dahil mababa ang testosterone mo na nagpapaikli ng attention span mo. Number 1. Divine Morning. Kung lampas 8 AM ka na nagigising at bumabangon, baguhin mo ito. This routine will slowly decrease your testosterone level. Sa halip, gumising at bumangon ka ng mas maaga. 5 AM to 6 AM is the ideal waking time. Marahil magtataka kayo kung ano ang kinalaman nito sa testosterone. Here's why. Alam nyo bang mas mataas ba ang testosterone ng isang 13 years old na nakatira sa bukid, gumigising ng maaga at batak ang katawan kaysa sa iyo na anong oras na natutulog at tanghali na rin gumigising? Dinaig ka pa ng bata, napakaliit mong lalaki. Kaya kung ayaw mong maging bulate, sundin mo ang sasabihin ko. Take control of your mornings. Paggising mo ng alas 5, get out of your bed. Drink 1 glass of clean water bago ka umihi. Tapos lumabas ka ng bahay, get some sunlight, magpaaraw ka ng mga 15 to 20 minutes. Mas makabubuti kung may lupa kang matatapakan. Hubarin mo ang iyong tsinelas at tumayo kang nakapaa sa ilalim ng araw. Ngayon, damhin mo ang sikat ng araw at ang enerhiyang pumapasok sa iyong mga paa na nagmumula sa lupa. You are now connected to the divine power. Marahil matatawa ang iba sa inyo, pero normal yan, lalo na kung walang laman ang utak mo. You see, the sun and earth is full of energy and our body has the ability to absorb energy from this. Gawin ninyo ito araw-araw tuwing umaga at malalaman nyo kung ano ang sinasabi ko. Number 2. The 2 meal rule. This is something I personally do. Kakain ka lang ng 2 beses sa maghapon. For me, I choose to skip breakfast. Tapos sa tanghali na kumakain ng marami. Napapaisip ka ba? Ito ang paliwanag dyan.
Kapag tumingin ka ng mabuti sa anatomy ng katawan ng tao, malalaman mo na hindi ito nakadisenyo upang kumain ng marami o maraming beses. Hindi ka naniniwala. Anong nararamdaman ng isang tao pagkatapos nitong kumain ng marami? Tinatamad, nilalambot, at gusto na lang humilata, hindi ba? This will lower your testosterone. Tandaan nyo, a hungry lion will dominate everything in its path. Same rules apply to humans. Makinig ka. The human body is designed for survival. At ang instinct na yan ay nagigising kapag walang laman ng iyong tiyan. Tingin mo ba nag-aalmusal muna ang mga ninuno natin bago manghuli ng usa sa gubat? Magagampanan ba nila ang panghuhuli ng hayop kung hindi sila gutom na makahuli nito? Mas lalong tumatalas ang isipan nila at mas lumalabas ang enerhiya kapag husto na ang gutom nila. It's our animal instinct at nasa DNA natin yan. Kaya kung gusto nyong tumaas ang testosterone nyo, sundin nyo ito. Paalala lang, hindi ito madali dahil hindi pa sanay ang katawan nyo sa ganito. So do it on your own risk. Ngayon, kahit ano pa man ang timbang mo, do not eat breakfast. Kumain ka lang ng marami sa tanghalian na at sakto lang sa gabi. Inuulit ko, mahirap ito sa una, ngunit masasanay din ang katawan nyo. Katagalan, makikita nyo ang resulta at malalaman nyo kung ano ang sinasabi ko. Number 3. Move. 206 bones, yan ang kabuuang bilang ng mga buto na meron tayo at around 350 joints naman. Sa datos na ito, walang dudang ginawa ang katawan ng tao para kumilos. We are meant to be physically active. You see, napakaraming health benefits ng pag-ehersisyo. Isa na dito ang pagtaas ng testosterone level. Makinig ka. Physical adversity increases testosterone level. Physical adversity, anong ibig sabihin ito? Listen. Ang katawan natin ay napaka-adaptive, meaning kaya nitong mag-adjust at mag-adapt sa kahit anong environment dahil dinisenyo ito for survival. Ngayon, kapag nakaranas ang katawan natin ng matinding hirap bilang natural response dito, mag-a-adapt ito. Halimbawa, sa una, mahihirapan kang magbuhat ng isang sakong bigas dahil hindi ka sanay. Pero dahil adaptive ang katawan natin, kalaunan masasanay din ito at magiging magaan na lang ang isang sakong bigas sa iyo. Gayun din pagdating sa testosterone, you can force your body to produce more testosterone. Go to the gym and lift weights or go for a mile run. Kahit ano pang uri ng exercise yan, hiking man o swimming, keep your body moving. Push beyond your limits. Katagalan, natural na maglalabas ng mataas na level ng testosterone ng katawan mo upang magampanan ng mga physical activities na ito. Nakakamanghang bagay ang ating katawan. It will adapt by increasing testosterone in your body to accomplish vigorous exercises. So we start moving. Number 4. Dominate. Napatunayan ng pag-aaral na tumataas ng grabe ang testosterone level ng lalaki kapag nananalo ito. Kahit ano pa mang klase ng competition yan, lagi mong ipapanalo dahil nagkakaroon ng sudden spike up ng testosterone ang taong nakakaramdam ng pagkapanalo. Gayun din naman ang kabaliktaran sa mga natatalo. Bumabagsak ang testosterone level nila. Ngayon, hindi ito limitado sa salitang competition. You see, kung isa kang boxer or MMA fighter at nanalo ka sa laban mo, your testosterone will go up. It also applies to street fights. Kailan ka ba huling may pinatumbang balasubas o galunggong? Exactly, that's the boost of testosterone.
Ngunit huwag kang malilito, hindi ko sinasabing maghamon ka ng suntukan para lang dito, kahangalan yan. Ngunit dapat palagi kang handang lumaban at manalo kung sakaling may mag-angas sa iyo. Isipin mo ang mga ninuno natin noon. Dahil sa walang tigil na digmaan at pananakop, walang ibang pagpipilian ng katawan nila kundi lumaban at manalo. Dahil dito, their body is forced to increase testosterone level. Ngunit ang nakakalungkot sa panahon ngayon, people are living in comfort, and comfort is the killer of testosterone. Tandaan nyo yan. Iba na ang panahon ngayon at iba na rin ang labanan. You can dominate other men by making more money, lifting more heavy, or achieving more goals. It will boost your testosterone and confidence, so always dominate. Number 5. Avoid porn and masturbating. Masturbating is not a natural process at lahat ng hindi natural ay unhealthy sa katawan. Makinig ka, anong napapala mo sa pagmamasturbate? Satisfaction? Pagkatapos wala na, pagod ka na at nilalambot. Some of you might feel disgusted after. Kung pagod ka na at nilalambot, it means your energy is drained. Wala kang ibang mapapala sa pagbabati, kundi kaubusan ng lakas. Lakas na sinayang mo para lang sa 5 segundong aliw. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Kung wala ka ng enerhiya at nilalambot pa, how can you dominate? Wala ka ng ganang gumawa at tapusin ang mga dapat mong gawin dahil inubos mo na ang lakas at motibasyon mo kapalit ng 5 segundong aliw. You could have spent that energy doing productive tasks. Palibhas ay malibog ka at walang kontrol sa sarili. Nakakaawa. Watching porn literally destroy your brain. Literal itong nag-iiba ng hugis at lumiliit ayon sa pag-aaral. Kakibat nito, it lowers your testosterone level, lalo na kung nagiging addiction na ito. Sa kabilang banda, abstinence o ang paglayo sa panunood ng malalaswa at pagpigil sa pagbabati ay napatunayang nagpapataas ng testosterone ng halos 150%. Abstain from sexual contents. Instead na manood ka at magbati, find a good partner at sa kanya mo ito gawin. This is a natural process that will increase your testosterone level. Number 6. Avoid processed meds. I'm not sure kung pwede ko ba sabihin ito dito, subalit karamihan ng medisina ay lason sa katawan. You see, sa pagdaan ng panahon, pahina ng pahina ang katawan ng tao, lalo na ang mga kalalakihan, at isa na dito ang pagiging dependent sa mga processed meds. Ang katawan natin ay may natural na panlaban sa mga sakit. Yan ang trabaho ng antibodies. Ngunit sa pagbaba ng testosterone ng isang lalaki, sa paghina rin ng immune system nito, at humihina ang immune system ng lalaki kapag masyado na itong dumedepende sa mga highly processed na mga gamot. Hindi na nagagampanan ng katawan ang natural nitong trabaho upang labanan ang sakit. Instead, switch to herbal medicines, natural at hindi prinoseso, walang halong lason na pumapatay sa testosterone nyo. Number 7. Avoid sugar and processed foods. Alam naman ninyong lahat na walang kahit anong health benefits ang makukuha mula sa mga highly processed foods. Kaya't iwasan nyo ito. Processed food will slowly burn your testosterone. Instead, eat real meat na malinis at maayos ang pagkakaluto.
Sasabihin sa inyo ng mga expert kuno na huwag kayong kakain ng karne dahil maraming sakit ang nakukuha dito. Do not listen to them. Isipin mo, if eating meat is fatal to human, then how did humans survive until this day? The point is, hindi karne ang tunay na kalaban ng testosterone, bagkus kakampi pa ito. Ang tunay na kalaban ng testosterone ay asukal. You see, sugar is unnatural. Yan ang katotohanan. Our body doesn't need to consume sugar to function properly dahil kaya nitong mag-produce ng sariling sugar mula sa carbs na kinakain natin. Ito ang converted substance na tinatawag na natural sugar o mas kilala rin bilang glucose. Ito ang kailangan ng ating katawan at hindi ang mga processed sugar na nasa mga matatamis na pagkain at inumin. Bagkus, kahit sa ang pag-aaral, makikita mo isa ang sugar sa mga nagpapababa ng testosterone level ng isang lalaki. Ang maling akala ng lahat, kanin ang nakakataba. Delusionals. You can eat as many rice as you can and never gain weight. Pero kumain ka lang ng konting matatamis araw-araw, tataba ka kaagad at babagsak ang testosterone mo dahil hirap ka ng kumilos. Ito ang 7 kailangan mong gawin upang tumaas ang testosterone mo. Paalala, this is not an overnight success. Make it your habits at katagalan mapapansin mo ang resulta ng sinasabi ko. Like and subscribe if you find this content interesting. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, tapat kong kawal.